I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people and universe, it's me again. Shoutout po sa lahat ng mga Pilipino sa buong daigdig, especially the Marcos loyalists and supporters. Nako mga kababayan, mayroon tayong upload videos sa inyong lahat. Siyempre sa lahat ng mga nanay, siyempre lahat ng Pilipino sa buong kapuluan ng Pilipinas. So, nakikita nyo guys, ang nakikita ko, yan po si Secretary ng CHED, Secretary Rivera. Courtesy po ito guys ng PTV4, okay? Now, marami kasi nagsasabi, dapat matanggal na yung K-12. O, diba? Sabi naman ng iba, oo nga naman kasi pasakit yan eh. Doble, kumbaga pasakit sa mga maralitang mga kababayan nating mga Pilipino. Okay lang sana kung same status tayo sa buhay, puro lahat ng Pilipino mayayaman, okay lang. Kaso lang, mayroon ba marami sa atin na talagang mahihirap, ang sapat lang ang kinikita nila sa isang araw, no? So, parang hindi kayang tustusin ang kanilang mga anak kung mayroon pang K-12. Ika nga, iba nga dyan, humihinto na. Kasi, imbes magkolehiyo, bali, 6 years ang bubunuin po nila, mga kababayan. So, para sa akin, kung akong tatanungin, ang K-12, para sa akin, agree ako kung tanggalin. Ayun po ang desisyon ng pamahalaan, wala tayong magagawa, no? Especially sa CHED at ang DepEd. Para sa akin, kung ano man po ang desisyon nila, natanggalin, kung yan po ay nararapat, why not naman hindi natin suportahan, di ba? Kung yan po ay magiging kalbaryo ng ibang mamamayang Pilipino na talagang kulang kinikita, pwede rin naman talaga, no? So, malamang mga kababayan, ang sinabi kasi dito guys, ay ihinto ang pagtanggap ng K-12 sa lahat po ng university sa buong Pilipinas. So, parang ang tingin ko dito correct me if I'm wrong, ito na ba ang hudyat sa pagkawala ng K-12? Agay, siyempre, ay mayroong pong nag-react tungkol dito, mga kababayan. Ang pinag-initan na naman, so far so good guys, siyempre ang CHED, siyempre, mainit ang loob ng mga makabayan bulok dito sa kay Secretary Duterte. Nakaw, ito po ay kinontra ni Raul, si Raul Manuel. Ano yan? Sabi niya, prank. Basahin po natin maya-maya, okay? So, kung ako tatanungin mga kababayan, agree naman ako, no? Kung tuluyang matanggal ang K-12. Kasi maraming nagtatanong, kumusta na po ang K-12? Kasi isa rin yan sa pinag-usapan po ng pamahalaan between the DepEd and CHED na nararapat bang tanggalin ang K-12? Yan ba ay, kumbaga dagdag na gastusin ng mga maralita nating mga kababayan na Pilipino. So, maraming agree actually, no, na tanggalin ang K-12. Pero guys, para sa akin, agree po ako kung ano man desisyon nila, no? Sana po. So, para kompleto, Ricardo, mga babayan, panoorin nyo po itong usapan po ni CHED Secretary Prospero at saka yung TV host ng yung anchor host ng PTV4. But before that guys, babasahin ko uli yung sinabi po ni Raul. So yun guys, ito na, panoorin nyo si Secretary. Tanghali sa iyo at sa mga tagapakinig at tagapanood ng iyong programa. Sir, ano po ang basis ng inyong inilabas na memorandum kaugnay ng pagpapatigil ng senior high school program sa mga state universities and colleges at pati na rin po sa mga local universities and colleges? Okay, bigyan natin ng konteksto, no? Yung mga public universities, nung create yan by law, sila ay dapat higher education institutions. Hindi sila high school. Sila ay universities and colleges. So, ang dapat na ino-offer nila ay mga degree program sa higher education. Ngayon, noong 2016, nung napumasa yung K-12 law,
Ang problema noon ay kulang ang mga teacher at mga rooms para sa senior high students dahil madadagdagan ng 2 taon. Samantalang sa mga public universities naman, sobra ang kanilang mga classroom at teacher dahil wala silang mga freshman na dadating. Kaya merong agreement ang DepEd at saka CHED noong 2016 na sa transition period, pwedeng mag-offer ng senior high ang mga public universities para magamit yung excess room capacity nila at saka mga teachers habang nagtra-transition tayo sa K-12. Binabayaran yung kanilang mga estudyante sa pamamagitan ng voucher ng DepEd. Ngayon, tapos na ang transition period. Puno na ang mga state universities and colleges, kailangan na nilang gamitin ang mga kwarto at mga teacher, kaya't wala nang basihan para sila ay magpatuloy na mag-offer ng senior high school. Tapos na yung legal basis nito. Ito yung agreement ng DepEd at CHED. Kaya itong nakaraang 2 taon, pinagsasabihan namin ang mga public universities, i-wind down nyo na yung inyong senior high dahil wala ng legal basis yung inyong pag-offer ng high school. Ngayon, naglabas ng DepEd ng circular na hindi na bibigyan ng voucher yung mga estudyante na nasa public universities dahil nga tapos na ang transition period. Kaya ang aming utos sa mga public universities ay pumunta na sa kanilang Board of Regents para pag-usapan itong isyong ito. At kung pwede ay huwag na silang tumanggap ng bagong senior high students, yung grade 11. Yung grade 12 na naka-enroll sa kanila, patapusin na lang nila. Kasi wala ng legal basis at saka wala na silang makukuhang subsidy galing sa national government para sa mga estudyante ito. So dapat sila ay maging universities and colleges offering higher education programs. Ang mga public universities na magpapatuloy magkaroon ng high school ay yung merong tinatawag na mga laboratory school. Ito yung mga public universities na nag-o-offer ng teacher education at meron silang laboratory school kung saan magte-train ang kanilang mga education students. So yan, tuloy pa rin yan. Kasi even before K-12, meron ng laboratory schools ang ilan-ilang mga public universities. So yan, magpapatuloy yan, although nakalagay nitong huling-gaan na hanggang 750 students lang ang pwedeng naka-enroll sa laboratory school ng isang public university. So yan yung laman ng aking circular. Ito'y ngayon lang namin talaga tinutukan dahil bagamat natapos na ang K-12 transition program noong 2021, panahon nito ng COVID, kaya hindi tawag dito tinutukang maigi ito dahil nagtra-transition tayo papunta sa new normal. Pero madaming public universities, yung mga state universities and colleges na ako at chairman of the board, tinigil na namin ang senior high school actually 3 even 4 years ago. Dahil nga kailangan na nung school yung facilities para sa kanilang mga estudyante. Okay. So meron po tayo ditong tanong mula kay Ivan Mayrina ng GMA News. Ano na daw po ang mangyayari sa mga state universities and colleges na tumanggap na ng applications for grade 11 last year? Cancelled na daw po ba yun lahat? Yan po ang tanong niya. Iyan nga ang dahilan kung bakit dapat pag-usapan nila yan sa kanilang Board of Regents. Kasi ang mga policy ng admission ng mga students, yan kapangyarihan ng Board of Regents, hindi po yan kapangyarihan ng CHED. Kaya sinasabihan natin sila na pag-usapan nila sa Board of Regents kung ano ang mangyayari kung sila ay tumanggap ng mga estudyante dahil nga wala ng voucher, wala ng subsidy na makukuha, at hindi naman sila pwedeng sumingil ng tuition dahil libre ang public universities. Hindi dapat
nagbabayad ang mga estudyante sa public universities. So yan ay pag-uusapan dapat nila sa kanilang Board of Regents. Okay. Paano po yung transition nito ngayon? Kumusta po yung coordination ng CHED sa DepEd para po sa transition na to? Medyo naguguluhan lang po kami, sir. So wala ng senior high school. Hindi, meron yung mga meron pang grade 12, meron pa. Patatapusin pa nila yung grade 12. Ang wala na, yung hindi na sila tatanggap ng bagong estudyante for grade 11. Yan ang hindi dapat nila gagawin. Kasi nga, wala nang legal basis to do it. Pero yung naka-enroll na grade 12, syempre kailangan patapusin mo yan. So yan pag-uusapan ng Board of Regents, kino-coordinate namin through the regional offices at yung mga posibleng problema sa transition, yan ay aaksyonan ng komisyon pagka ito'y dumating na sa Commission and Bank at makikipag-ugnayan kami sa DepEd kung meron mang kailangang ayusing mga problema. Sir, dun sa grade 11 na tinanggap na, sabi niya makipag-coordinate na lang, no? Ano po yung nakikita ninyong maaring solusyon nito kung naka-enroll na? At ano po pwede nilang gawin? Kasi sabi niyo nga, wala nang legal basis, pero naka-enroll na. Yan pag-uusapan natin with DepEd yan. Baka namang pwedeng i-extend yung voucher for at least 1 year para sa mga estudyante kung sila'y natanggap na, no? Pero ayaw kong pangunahan yan, titignan muna natin kung ano ang magiging desisyon ng mga Board of Regents ng mga universities. Kasi merong mga ibang public universities, hindi naman sila tumatanggap na ng voucher. Talagang even before senior high, ang kanilang mga estudyante ay nag-aaral na ng libre para sa mga ibang public university. So, depende yan doon sa admission policies ng public university. Sec Popoy, dito sa bago nyo pong policy, may mga exemptions po ba tayo? Ano po yung exemption sa pagpapahinto ng senior high school program? At paano nga po yung mga state universities nga daw po na may laboratories? Yung laboratory school, tuloy pa yan. Kasi merong legal basis yung laboratory schools, no? Meron tayong CHED circulars dyan matagal na para sa mga schools na merong education program, meron silang option na magkaroon ng laboratory school exclusively to be used as a laboratory school for their students. Hindi naman mandatory ang laboratory school sa isang public university na may education program. Yung ibang mga public university na merong education degree programs, ang kanilang mga estudyante ay nagtitraining sa DepEd schools. Hindi naman kailangan pag merong kang education programs, merong ka laboratory school. Pero merong iba na merong laboratory school. Pero limitado yung bilang ng mga estudyanteng pwedeng tanggapin dyan sa laboratory school. Ngayon, yung issue dyan, pag meron kang laboratory school, ay paano mo popondohan. Kasi remember, before pumasa yung free higher education, yung mga state universities na merong laboratory schools, sumisingil sila ng tuition. Pero nakalagay na sa batas na ang mga public universities cannot charge tuition fees anymore. So there is an issue on how you will subsidize the expenses for your laboratory school or your laboratory high school. So yan ay kailangan pag-usapan ng kanilang Board of Regents. Okay, sir, may tanong po mula kay Noel Talakay ng PTV. May ipapalit daw po ba kayong programa na katulad ng mga benepisyong ibinibigay ng may vouchers po dati? Ay wala, kasi dapat nga hindi nag-high school ang mga public universities. The charter or the laws that created public universities said that they should be higher education institutions. Ang kanilang itinuturo ay mga degree program sa higher education. Ang basic at secondary education, ang may mandato niyan ay DepEd, hindi CHED. So,
tawag dito, hindi namin sakop at wala kaming planong sakupin ang senior high. Yan ang mandato ng DepEd. So DepEd ang masusunod pagdating sa senior high. Kaya ang mandato aming inaasikaso ay yung kanilang mga degree programs sa university level. So they should not be having high schools because the law that created them does not explicitly instruct or mandate them to run high school programs. Okay. Sir, sa kabila po ng memorandum na inyong ipinalabas, may mga state university o local university pa po ba na nagre-request na mag-offer pa ng senior high school? Ano raw po ang kanilang dahilan at ano po ang inyong tugon? Merong ilan, no? Halimbawa, itong December, doon sa 4th quarter board meeting ng Mindanao State University, ako din ang chair ng Board of Regents, napag-usapan namin yan sa board kasi meron daw mga lugar kung saan merong MSU campus na sila talaga ang nag-o-offer ng high school even before free higher ed. So, nung pinag-usapan namin yan, ang agreement sa MSU ay magpasa ng resolusyon yung MSU board na hihingi ng meeting sa DepEd at pag-uusapan kung paano bibigyan ng aksyon itong concern na ito. Kasi yung mga community, mas gusto nila talaga doon sa high school ng MSU, yan ay kailangang pag-usapan. So, posible na may mga ibang public university na may ganyan din concern. But we cannot act until the Board of Regents of these universities discuss it in their first quarter board meeting. Yung MSU, masasabi ko na dahil napag-usapan namin nung board meeting nung December. So yan ay hinahanda na namin ng documentation para kami ay susulat sa DepEd at hihingi ng meeting kung paano i-address itong concern na ito, no? But the other state universities and colleges, personally, I have not received any letter or they have not submitted any concern or letter or request to the Commission and Bank. So we will know once the Board of Regents have acted on the matter. Alright, Sec Popoy, last question na lang po. Nakipagpulong na po ba tayo sa Department of Education para sa transition po? At ano pong rekomendasyon nyo po dito sa DepEd patungkol sa mga susunod na hakbangin naman na kailangan na gawin para sa transition period, Sec Popoy? No, hihintayin muna natin yung action ng board. No? As I told you, hindi mandato ng CHED na i-desisyonan yung admission policies ng mga state universities and colleges. Under Republic Act 8292, admission, retention, graduation of students is the exclusive jurisdiction of the Board of Regents of individual state universities and colleges. So itong isyong ito ay issue na dapat pag-usapan ng kanilang board. Ngayon, kung merong problema at hihingi sila ng tulong sa komisyon, saka natin aaksyonan sa Commission and Bank at makikipag-ugnayan tayo sa DepEd. But we cannot do that now because the Board of Regents of the state universities have not discussed the matter. At least itong mga meron pang senior high. Yung mga ibang state universities, kagaya ng mga ako ang chairman, 2 years, 3 years ago, ginip up na namin ang senior high classes namin. So doon sa mga eskwelahan yun, wala nang concern. Walang pinag-uusapang problema dahil wala na silang senior high. But it has to be acted upon first by the Board of Regents. And if there is a concern, then that is the time that we will bring it to the attention of the Department of Education. So yun mga kababayan, yan po si Raulo Manuel, ha? Kamukha ni Benigno Aquino. Agoy. Ayan, no? Oh, 'di ba? Ano guys, ha? Talagang disagree siya. Siyempre sa panahon ni Panot ito pinasang batas na ito, yung K-12 na ito. Oh, sabi nga nila wala daw kakwenta-kwenta. Well, sa mga netizen naman ang galing yan, guys. Kaya wala tayong magagawa. Yan po ang salubin nila. Hindi natin kayang kontrol. Anong sarabi ni Manuel dito, guys?
Oh, sabi niya, ano ito, prank daw, Kabataan Party List, Raul Manuel. Slam the Department of Education, DepEd, and the Commission on Higher Education, CHED, over the potential displacement of 17,700 grade 11 students due to the CHED decision to halve the implementation of senior high school HSS program in state university and colleges, which is ang SUCS and local universities and colleges. Agay! O yan, ang sinabi niya guys, ha? Hinayaan sila ng DepEd at CHED na mag-enroll sa SUCS and LUCS, tapos eventually papalitan sila ng school bago makagraduate. Ano ito? Prank! Dapat gobyerno ang nagtitiyak ng patuloy na pagkatuto ng mga estudyante, hindi yung siya pa ang nagiging bara sa edukasyon ng libo-libong kabataan. Alam nyo, mga kababayan, para sa akin, maraming profesional, sorry po, at mga senador, yan po hindi sila dumaan sa K-12. Noko, 'di ba? Alam nyo, kahit walang K-12, magiging successful din ang mga kabataan kung talagang magpupursige sila sa buhay. No, hindi po balakid ang K-12. Mga senador, mga congressman, yan po hindi dumaan ng K-12. Pero bakit nasaan sila ngayon? Nasa mataas na posisyon sila ng gobyerno. O, di ba? Maraming mga mayayaman na mga Pilipino nagsusumikap, hindi sila dumaan sa K-12. No, 'di ba? At talagang nag-disagree si Manuel dahil siyempre, ito guys, Aquino ito talaga, liberal to eh. So, para sa akin, mga kababayan, talagang pinupuntirya dito na naman ang sekretary ng DepEd. Agay, alam mo naman, mainit sila dyan. Kaya vice presidente, agay. So, anong palagay nyo guys? Hindi kayo palagay, siyempre maraming matutuwa. Alam nyo, sa totoo lang, no? Ang K-12 talaga, balakid yan sa mga maralita nating mga kababayan. Dagdag kasi gastusin yan, mga bes, ha? Ang sinabi kasi ni, siyempre, narinig yung sinabi ni CHED Secretary. Yung mga nakapag-enroll ng 11, ng 12 ngayong taon, ituloy lang nila. O, di ba? Pagkatapos na, hanggang doon na lang. By the next year, wala na. Di ba? So, hinto na ang pagtanggap ng K-12 sa mga university. Palagay ko guys, hindi ako makapalagay, ha? Parang ito na pong hudyat para mawala ang K-12. Anong sa palagay nyo mga kababayan? Tama ba tayo? At si Raul Manuel, huwag nyo napansinin yan, talagang ganyan. Kasi sa panahon ng kanyang Pangulo, itinatag yung K-12 na yan. Siyempre, sigurado yan, manggagaliti sila. But anyway mga kababayan, maraming salamat sa inyong watching. Don't forget to like, hit the button bell para laging i-update. See you again on my next upload videos. Boy, and baboos!